Hello everyone! Good afternoon! Kamusta kayong lahat? So today is Sunday. Samahan niyo ako sa ating for today's video dahil aayusin ko yung mga gamit ni Irene na gagamitin niya for next week overnight stay. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-pack ng gamit ng anak ko para sa kanilang overnight stay. Bakit nga ba may overnight stay sila, Irene? Since alam niyo naman, siguro, karamihan sa inyo na nakasubaybay sa akin, ang panganay ko ay ADHD. So, ang school na pinapasukan niya is for mga special child school. So, since second year, senior high school na siya, pinapractice sila ng mga teacher, rules yan ng school nila na meron silang overnight stay para by next year sa kanilang field trip, dahil ilang araw yun na field trip, hindi na masyadong manibago ang bata. So, maaga pa lang, pinapractice na sila na malayo sila sa kanilang mga magulang para by the time na dumating yung kanilang field trip day, hindi na sila masyadong manibago. So, napakaganda ng school nila dito kasi inuunti-unti nila na masanay yung mga bata para walang mag-tantrums kasi syempre iba sila Iris sa mga normal child. Kailangan maaga mo sila na i-practice sa lahat ng bagay para hindi na sila manibago kapag may mga gagawin silang mga activities, ganon. So, meron ako ditong papel na galing sa school dahil ito yung mga need naming i-ready para sa overnight stay ng mga anak namin. So, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong pagre-ready. Naka-ready naman na dito, pero ipapakita ko naman kung paano ko ito ilagay isa-isa sa bag. And then, para 'di ba, magkaroon din kayo ng idea dahil baka mamaya, 'di ba, kapag may mga field trips din ng anak nyo, para alam nyo na kung ano yung mga dapat i-prepare. So, since kasi sa akin, sa case ko, si Irie kasi, 'di ba, hindi nga siya nakakapagsalita. So, yung mga nilagay ko dito is mga set na, and lalagyan ko na lang siya ng pangalan para alam ng teacher ang pupulutin niya kung ano yung mga damit na isusuot sa mga kumari sa gabi, ganyan, yung pajama niya, tapos the next day yung gagamitin niyang mga undies, mga ganon. So, isiset ko na siya sa mga plastic para alam na ng teacher yung mga pupulutin niya. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, may dalawang bags dyan at saka mga set na ng pajama at saka mga iba't ibang things pa na kailangan niya. So, ito yung binigay ng school sa amin na mga kailangan ng mga bata. Ito naman yung backpack niya, liksak ang tawag. So, ito ang ilalagay sa backpack niya. So, meron ditong yung shiori na tinatawag. Ito siya. This one. Ito. Yan. Ang shiori, ito yung mga gagawin nila sa isang araw. Schedule, kumbaga. Yan. Nakasulat dyan lahat ang gagawin nila. Kung anong oras sila pupunta sa isang place, kung anong oras ang bus na sasakyan nila, kung anong oras sila kakain sa restaurant, yung mga ganon. Ito yung pinaka-schedule nila. And then, yung pencil case, nasa school naman kasi, and yung tissue, and handkerchief niya. So, nandun na siya, naka-prepare na. And then, yung pinaka-wallet niya, yung wallet niya nasa school na din. And then, ito naman, kasa or payong or yung parang kapote, ganyan, raincoat. And then, yung nasa pet bottle na otsa or water or tea. And then, sombrero niya and eco bag kasi kapag namalengke sila or may binili, meron silang paglalagyan. So, itong set na to ang ilalagay sa backpack ni Irie. And, here naman, ito naman yung malaking bag ang nakalagay, Oki Kaban daw. So, malaking bag ang kailangan natin. Ito yung polo shirt niya, yung pang ilalim na gagamitin niya sa kanyang school uniform. Isang peraso lang. And then, ito naman yung undies niya na gagamitin. Meron diyang socks din. And another handkerchief. And set na toothbrush and toothpaste. And baso na din. Kasi si Irie kasi, depende na din, meron din namang gamit dun sa hotel. Kaya lang si Irie kasi, alam niya ang gamit niya. So, pag hindi siya sanay sa isang gamit, hindi niya talaga gagamitin. Kaya, dapat kung ano yung nakasanayan niyang gamit, at saka alam niya na gamit dito sa bahay, yun ang gagamitin ng batang yon. And then, ito naman, pajama. Yan siya, pajama. Pwedeng yung taisofuku na tinatawag nila, yung pang PE uniform, or pwede ding pajama. And then, magdadala ka din ng extra na towel. And then, meron ding extra na medyas, and then yung undies niya. And, this one naman,
plastic para paglagyan ng mga marurumi niyang damit, and extra na tsaa yung nasa pet bottle na tea. Ayan, so, ito ang nakasulat sa papel na binigay ng school sa amin. Okay, so uunahin natin itong ilalagay sa malaking bag. So, kailangan niya ng extra polo shirt. So, nandito na, nilagay ko na. So, ganito ang ginawa ko. So, ito yung extra polo shirt niya. Nakikita niyo ba? Ayan. And then, ilalagay ko na din. Pag-iisahin ko na lang dito sa plastic na ito. Here. Pag-iisahin ko na lang siya. Itong polo shirt, gagamitin niya din na medyas. Tsaka yung pinakapanyo niya. And then, yung undies niya. Yan. So, iisa ko na lang na ilalagay para hindi na mahirapan si teacher. And then, mamaya, lalagyan ko na lang dito ng pangalan kung anong set ito. So, ilalagay natin siya dito. Sana nakikita nyo yung pagkuha ko ng video. Ang hirap talaga kapag back camera yung gagawin natin, no? Kasi hindi mo talaga matatansya kung malalagay, makukuhanan ba sa camera. So, ganito. Yan. Yan. So, check na natin. Ito. Polo shirt, undies niya, and socks, and then yung handkerchief niya. So, nandito na sa isang plastic here. So, dito, lalagyan ko na lang ng name para alam ni teacher kung ano ang laman. And then, next naman, nagagawin natin itong set na, ano niya, toothbrush. So, meron naman akong nakaprepare dito. So, ito yung set na toothpaste niya. Yan. And then, ito naman yung gagamitin niyang cup. Kasi ito yung mga nakasanayan niya. So, okay na yan. Check. So, check na ito. And then, yung pajama set. So, since iniisip ko kung yung ginagamit niyang pang PE uniform or yung ginagamit niyang pang araw-araw na lang dito sa bahay ang ilalagay ko para kahit lumabas sila sa hotel, hindi nakakahiya. Kasi pag pajama ang ipapadala mo, baka bigla kasi silang lumabas sa hotel ba? Kaya, ito yung prinepara ko. So, t-shirt yan. Sa ilalim yan, meron na ding set na undies. Yan. And then, ito naman yung pinaka, ano niya, short niya na gagamitin. And then, ilalagay ko din sa set na ito. Ganyan. Para ano, hindi na din mahirapan si teacher kung anong gagamitin niya na pantulog. So, ilalagay natin dito. Here. So, set na lahat ang ginagawa kong pag-prepare para hindi na mahirapan si teacher. Ayan. So, set na pantulog. Ito. Okay. And then, maglalagay din ako ng extra maliit na towel para, kasi yung batang yun, pag hindi niya kasi unan, hindi siya makakatulog. So, ang gagawin na lang is, dun sa unan ng hotel, ilalagay itong towel, kumbaga, i-cover doon sa towel para hindi siya manibago. So, ilalagay ko din dito sa lahat, ano yan, nilalagay ko lahat sa plastic para ano, alam ni teacher. Yan, extra na towel. Yan. And then, this one naman, sa loob nito is yung extra na for ano niya. Siyempre, babae, diba? Baka biglang dumating ang period, ganyan. So, meron ditong set na nilagay ko din. So, mamaya, lalagyan ko na lang lahat ng mga names kung anong mga ito. And then, dito naman, merong face mask. Need nila ng face mask. Yan. And extra tissue. Ito para sa yung malaking bag, ilalagay lahat. And then, since sabi ni teacher, magdala ng ano, Numimono yung iinumin. So, naglagay ako dito ng mineral water and Mugicha, yung tsaa. Yan. And since si Irie kasi hindi siya marunong uminom sa baso or sa pet bottle, so kailangan laging merong straw. So, ayan yung ilalagay sa malaking bag. And then, pinaka-plastic naman, paglalagyan niya ng marurumi niya. Ayun, kasi one night lang naman, kaya napaka-konti lang. And here naman, sa backpack na to, ilalagay ko yung unang-una na nakalagay is itong yung iinumin niya. Yan. So, meron ding straw. Dalawa ang nilalagay ko kasi pag biglang nahulog yung isang straw, may extra. So, ilalagay natin na siya dito. And then, yung raincoat. This one naman, yung raincoat na gagamitin niya. And, ito, importante ito kasi ito yung pinaka-schedule nila. So, need na ilagay yan para hindi makalimutan. And, itong wet tissue para pag kumain sila or
marumihan ang kamay, meron siyang wet tissue kasi may mga activity sila na gagawin bago sila mag-check-in sa hotel. So maaga silang aalis, sakay ng school bus, and then kung ano yung unang activity na gagawin nila, and then by 3 o'clock mag-check-in sila sa hotel. And then tissue din. So ilalagay din yan. And ito yung sombrero niya, need ng sombrero kasi baka maglakad sila kaya mainit na kasi dito sa amin. So ilalagay din yan. And then, ito naman yung eco bag. Yung eco bag na tinatawag, yung my bag. Kasi, meron din silang activity na mamamalengke sila. So, para hindi sa plastic ilagay. Kasi ang plastic dito guys, pag wala kang sariling bag, may bayad na din ng plastic dito. So, karamihan sa mga tao pag namamalengke, merong my basket na tinatawag or yung my bag. So, meron din ang mga bata. Ayan. Para, pag may binili sila, dito ilalagay. Medyo malaki-laki yung pinadala ko kay Irie kasi baka mamaya ang magustuhan niya is yung medyo malaki na kung ano man yung magustuhan niya ng mga pagkain or things ganyan para kakasya. Ayun. So ito ang gagamitin niya bag bukas na backpack and dito naman sa bag na ito ilalagay yung mga kaninang pinakita ko sa inyo. So ito and then yung pajama set niya. Ayan. And then yung ito pala yung for tomorrow na polo shirts niya na ilalagay sa ilalim ng uniform niya. Set na yan. May medyas na. Meron na ding undies. Yan. And ito naman yung pajama set niya. Yan, set na din yan. Pang taas at pang baba at meron na ding undies. Yun. And then, ito yung baka biglang dumating ang period, di ba? Yan. And then, yung set ng toothbrush niya. With na din, baso. Kasi kailangan sarili niyang gamit para hindi siya manibago. And ilalagay ko na din yung plastic na gagamitin niya para sa marumi niya. Nilagay ko na din dito sa face mask and extra tissue. Yan. Ganyan. And ito naman yung extra towel niya na ilalagay sa pillow para kasi pag hindi niya unan, ayaw niyang gamitin. Yan. So, ganito lang ang ginagawa ko kasi overnight lang naman sila. So, kung ano lang din yung mga nakalagay dito sa papel na ito, baliktad pa. Yan. So, yun lang yung nilagay ko dito. Yun. So, dadalhin ko na ito bukas, Monday, kasi pinapadala na sa amin. Kasi next week na din yung alis nila. Overnight lang naman, tsaka sa Takayama Hotel lang din yung pag-aanohan nila. So, ito yung gagamitin niya. Andyan yung for overnight bag niya. And then, ito naman yung gagamitin niya backpack for tomorrow. So, that's it. Prepare na siya for tomorrow. So, ayun guys, napakita ko na sa inyo kung paano ako mag-prepare ng gamit ng anak ko every time na may overnight sila. Kahit si Aika din, ganito din ako mag-pack sa kanya. Nilalagay ko na siya sa yung ziplock. Set na siya para alam ng bata, kahit si Aika, para alam na niya kung ano ang ilalabas niya na gagamitin that day. And sa case naman ni Irie, para alam ng teacher niya kung ano ang pupulutin niyang damit na ipasusuot kay Irie kasi nga hindi nga nakakapagsalita yung anak ko. So ayun, so sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Sana may nakuha kayong idea para kapag kayo naman, yung mga anak nyo may field trips din, di ba? Ayun, ilagay nyo na lang siya sa ziplock set by set para hindi na mahirapan yung bata, especially kapag hindi kasama ang mga nanay. So ayun. So mamaya isasama ko din kayo dahil Sunday ngayon. So every Sunday kasi nagdi-dinner kami sa labas kasi ang ni Mister is parang pinaka day off ko yon sa pagluluto. Kaya mamaya sa pupuntahan naming restaurant, since first time na mga bata doon, kasi ayun nga, gaya nga ng sabi ko, si Irie kasi pag hindi sanay sa isang lugar, hindi siya kakalma. So iilan lang yung lagi namin napupuntahan na restaurant dito kasi doon lang siya sanay. Pero this time, i-challenge namin kasi nga kailangan madagdagan yung kinakainan naming lugar para naman hindi lang sa iilang restaurant lang kami laging nakakapunta. So sana kahit konting video makakuha ako mamaya kasi maganda yung restaurant na pupuntahan namin kasi gustong itry ni Aika tsaka ni Mister yung pagkain nila doon. Ako naman kahit saan okay lang.
basta pagkain, 'di ba? Kaya lang kasi ang inaalala ko si Irie. Gusto ko kasi yung talagang may space na hindi makikita yung ibang customers kasi si Irie kasi hindi talaga siya sanay. Napakahirap niyang ilabas minsan at ihalubilo sa mga tao. Kaya ayun, so mamaya sana makakuha tayo ng konting video. So later ulit, balikan ko na lang kayo mamaya pag dinner time na. So guys, dinner time na. So gaya ng sabi ko sa inyo, kukuhanan ko lang ng konting video para maipakita ko sa inyo kung saan kami kumain at kung approve ba ito kay Irie. So eto yung menu nila dito guys, and tinatanong ako ni Mr. John kung ano daw ang gusto ko. So since masarap naman siya lahat, so ayan, nagmi-meeting na ang mag-ama kung ano ang i-order nila. So, tagakuha lang ako ng video ngayon. Hindi nyo muna makikita ang aking mukha dahil mahirap talagang mag-video pagkasama si Irie. So, itong set na ito ang in-order ni Mr. para sa akin dahil alam niya na favorite ko ang salmon. Ang number one favorite ko sa lahat ng sushi talaga guys is salmon. So, nag-order din siya nitong mga seafoods. Ayan, may ebi and may shell and then meron ding awabi. Ito naman ang order ni Mr. para sa kanya. Sushi. Favorite niya talaga ang sushi. Ayan, iba't ibang klase ng sushi. And, ayan, naman, inaantay lang namin na maluto. And, ito naman yung sa akin, ayan, binawasan ko na siya kasi pinatikim ko kay Irie. And, approved naman sa kanya. And, tuwang-tuwa dyan si Bunso, kaya nagpakuha siya ng konting clip. Kay Bunso naman walang problema kahit saan. So, ito yung kay Irie. Parehas ng order si Irie tsaka si Aika. Ayan, yung unagi na tinatawag nila dito. Na ang pinaka-sauce niya is medyo matamis na piece. Ayan, so kumakain na din si Mr. at si Bunso. At medyo inis na siya ng konti sa akin dyan dahil wala daw akong ginawa, puro video. And, eto naman si Irie guys.